Alright. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Muli po nagbabalik sa ating live broadcast at nag-iba ho tayo ng studio, dahil tayo po ay nasa Bacolod ngayon. Kaya medyo na late ho tayo mga kapatid sapagkat malayo po ang ating nilakbay. Galing po ng Sipalay and Hinubaan. At tayo po ay magpapatuloy sa ating live broadcast. And nais ko pong i-welcome lahat ng ating mga kapatiran na taga-subaybay dito po sa ating programa online na makakapasok po ngayon sa ating live ngayong gabi. So pagpalain po kayo ng Panginoon, pasok lang po kayo at mag-comment po kayo At tayo po ay tuloy-tuloy dito po sa ating broadcast ngayong gabi. And so, bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Amang banal na kilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa protection na inyong pinagkaloob sa amin. Dalahin ko po, Panginoon, na kayo po ang manguna sa amin, kayo po ang mag-lead sa aming pag-aaral upang mas maunawaan po namin ang aming topic ngayong gabi. Bless us, O God, with your Holy Spirit sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, balik ko tayo mga kapatid sa atin pong series of lesson. Nandito pa rin po tayo sa pag-aaral about sa outer darkness, sapagkat marami po ang mga topic na dapat nating maitakel bago ho natin tuluyang maunawaan at maging favorable po tayo sa mga inaaral natin sa bawat live natin mga kapatid. Ang atin pong topic ngayong gabi ay the truths of outer darkness in comparison with hell and the lake of fire. So ngayong gabi po ay i-compare natin at titingnan natin yung mga katotohanan na nababanggit po sa mga talata na kung saan naroroon itong phrase na outer darkness. At ano yung mga katotohanan ng outer darkness in relation to hell, in relation to the lake of fire. So yan po ang magiging topic natin. Sana makatulong po ito sa mga patuloy na nag-aaral sa salita po ng Panginoon. And by that, una ko pong babasahin ay ang Matthew chapter 8 and verse number 12. At lagi ho natin itong binabasa sapagkat ito po ay isa sa mga talata na nagpapatunay na meron nga pong outer darkness. Sabi po sa verse number 12, but the children of the kingdom shall be cast into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Isang mapagpalang gabi po, Brother Lalans Mapa. Ayan. Sana po ay makuha ninyo ito. Kapag binanggit po ang word na outer darkness, lagi pong kasama itong weeping and gnashing of teeth. Ang mas malalim lang po na dapat nating pagtuunan ng pansin sa tatlong pagkabanggit ng outer darkness in the book of Matthew, meron ho itong magkakaibang subject at meron ho itong magkakaibang context at magkakaiba rin po ang mga pinag-uusapan o karakter at events. So yun po ang dapat natandaan natin. Alam niyo po ba na itong verse 12 ng Matthew chapter 8, the children of the kingdom, na kung saan itatapon po sa outer darkness, ay meron ho siyang future tense ng pagkabanggit. Dahil sinabi po dyan, shall be cast into outer darkness. At kapag inaral po ninyo mga kapatid, kung kayo po ay unawa ng eschatology, tayo po ngayon ay nasa panahon ng church age. At meron pong dalawang future kingdom. Yan po ay ang millennial kingdom, the 1,000 years reign of the Lord Jesus Christ on earth,
At meron naman pong eternal kingdom, which is mangyayari po sa eternity. Now ngayon, alin po sa dalawang future kingdom na meron pang mamamatay? Sa eternity po ay wala nang mamamatay. Kasi eternity na po yon. But in the millennial kingdom, ayon po sa Isaiah 65, verse number 17, ay meron mamamatay sa millennial kingdom. Nabanggit po sa Isaiah 65, verse 17, ang new heaven and new earth. For behold, I create new heaven and new earth, and the former shall not be remembered nor come into mind. But be glad and rejoice forever, that which I create. For behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy. And I will rejoice in Jerusalem, and joy in my people, and the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. There shall be no more tents an infant of days. Ito na po ang talata, verse 20. Nor an old man that hath not filled his days. For the child shall die 100 years old. But the sinner being 100 years old shall be accursed. So ito pong talatang ito, na Isaiah 65 verse 20, ay hindi po pwede na ito ay eternity. Pero nabanggit po rito ang new heaven and new earth. Kasi po meron dalawang future kingdom. Sa millennial kingdom, meron pa pong mamamatay. Paano ko po nalaman? Dahil magtatapos po ang millennial kingdom sa Gog and Magog war, na matatagpuan po ninyo sa Revelation chapter 20. Meron pong mamamatay doon. After 1,000 years, si Satanas po ay pakakawalan out of the bottomless pit. And he will deceive the nations in the four quarters of the earth. At magkakaroon po ng isang malaking rebellion after the 1,000 years. Yan po ay ang Gog and Magog. Ayon po yan sa Revelation chapter 20, verse number 8. From verse number 7. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. Tapos na po ang 1,000 years, pinalabas na po si Satanas sa kanyang kulungan na bottomless pit. Verse 8, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, and the number of whom as the sand of the sea. So magkakaroon po ng Gog and Magog war. At meron pang madideceive si Satan. Ito po ay pagkatapos na ng 1,000 years, millennial kingdom. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire, verse 10. And brimstone where the beast and the false prophets are, and he shall be tormented day and night. Yung makakasama po ni Satan na gagawa ng rebellion ay pauulanan ng apoy. Ayon sa verse 9 ng Revelation 20. And they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about the beloved city, and fire came down from heaven, and fire came down from God out of heaven to devour them. Yun po ang patunay na meron pang mamamatay sa millennial kingdom, sapagkat yung pinaka-last ending nung millennial kingdom ay isang war na tinatawag na Gog and Magog. Kaya ako po ay naniniwala na itong Matthew 8 verse 12 ay mangyayari po sa millennial kingdom, yung pinaka-last batch nung children of the millennial kingdom na mamamatay,
ito pong sa last and final war with Satan, the Gog and Magog war. At ang kanilang kaluluwa po ay mapupunta sa outer darkness or bahagi ng impyerno na may apoy para po sa mga sinners. Sapagkat sa Isaiah 65, itong mga batang ito ay tinawag na sinner na mamamatay sa millennial kingdom. I don't know kung narinig nyo na po ang ganyang paliwanag o ang lagi po ninyong naririnig ang outer darkness ay para sa mga Hudyo, ang outer darkness ay symbolical. Alam nyo po, ang outer darkness po ay isang figure of speech. Pero tatandaan po natin na lahat ng figure of speech ay may kahulugan yan. Lahat po ng figure of speech ay may kahulugan. Lahat po ng parable ay may heavenly meaning. Lahat po ng salita na nakasulat sa banal na kasulatan sa Bible ay meron pong tinatawag na literal interpretation. So sana makita po ninyo ito mga kaibigan. Welcome po natin si Ma'am Lyra Baruca Kumawas from Manila. Now, napakahalaga po ng mga katotohanan na ito. And so ako po personally, hayag po ang aking view, isinishare ko po sa inyo, even in my live, na ito pong Matthew chapter 8 verse 12 ay pumapatungkol po sa children of the millennial kingdom na mamamatay sa kalagitnaan ng reign of Jesus Christ on earth 1,000 years. Ako po ay naniniwala na ang tatlong outer darkness ay ang tatlong bahagi ng impyerno. Iko-compare po natin yung mga katotohanan ng outer darkness. Ang outer darkness po ay 3 beses binanggit sa Book of Matthew. Ang outer darkness po na 3 pagkabanggit ay may 3 magkakaibang subject. Children of the kingdom, faithless. Friend without wedding garment, nakapasok sa marriage supper of the Lamb. Unprofitable servant na ligtas. Ang impyerno po ay merong 3 bahagi. The hell with flame, where the rich man is, according to Luke 16. The great gulf fix, which is the bottomless pit. The hell for the fallen angels in Satan, yung tinatawag po na Tartaro. At yung kabila naman ay Abraham's bosom na paradise. Magkakaiba po ang laman nitong underworld na ito, even in the Old Testament. Hindi ligtas, sinner. Satan. Dito naman po, saints. Kaya, kung iisipin mo yan, kaya pala may 3 outer darkness, kasi nga ang impyerno po na may weeping and gnashing of teeth, ay may 3 bahagi. Puntahan po natin ang Matthew 22. Matthew 22 verse number 13. Ganito po ang inyong mababasa. Then said the king to the servants, bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Now, ang context po ng Matthew 22 ay parable of the Great Supper. Hindi ko na po babasahin para hindi tayo tatagal. Pero ang parable po ay ganito ang storya ng parable. May isang hari na gumawa ng marriage supper for his son. At tinawag niya yung mga invited. Yung unang invited ay hindi po dumalo at nag-excuse. Yung pangalawang invited, the bad and good. Pero nung pumasok na po yung king doon sa marriage supper na yon, meron isa doon na walang wedding garment, walang uniform. Halos lahat po ng mga theologian ay naniniwala na itong Matthew 22 verse 13 ay parable of the marriage supper of the Lamb. At ang marriage supper of the Lamb po, kapag inaral ninyo, ay mangyayari sa third heaven. Ngayon, meron po doon nakapasok
na hindi nagkaroon ng wedding garment. Kapag inaral mo naman ang wedding garment po ay the righteousness of the saints according to the book of Revelation. So, ibig sabihin, meron isang person doon na nakapasok na hindi dumaan sa rapture at hindi rin dumaan sa judgment seat, pero nakapasok po sa marriage supper of the Lamb. Kung totoo nga na yung sinasabi nila na ang outer darkness ay para sa mga Hudyo, sino ngayon na Hudyo ang hindi ligtas na makakapasok sa third heaven? Kasi ang kanilang outer darkness po ay impyerno talaga na may apoy. Wala pong partition sila na ini-explain katulad po ng ating pinapaniwalaan. Kaya hindi ko po matanggap at hindi katanggap-tanggap para sa akin yung view na ang outer darkness ay para lamang sa mga Hudyo. Wala ka na makikitang isang person na may access sa langit kahit hindi marapture, maliban kay Satanas. Ako po'y naniniwala na itong Matthew 22 verse 13, paulit-ulit ko po yan sinasabi, ito po ay si Satanas. Bakit po? Kasi sa lahat ng angels, siya lang yung may access na pwede pang pumasok doon. He is the accuser of the brethren. Until now. Sa buhay ni Job, mayroon pong record na si Satanas ay nag-present pa doon. Kaya nga, inauthorize pa siya at inapprove ng Panginoon yung kanyang testing sa buhay ni Job. And even in the New Testament, siya po yung thief and a robber na hindi dumadaan sa door para makapasok sa sheepfold. Si Satanas po yun. Now, ayon po sa Revelation chapter 9, i-compare po natin itong talatang ito. Verse 2 to 11. Alam niyo po ba, sa gitna po ng tribulation period, tingnan po ninyo, when the fifth angel sounded, the fifth trumpet, meron po yan 7 trumpets, pero nung fifth trumpet mga kapatid, sabi po dyan, when the fifth angel sounded, I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. Kalagitnaan po ng tribulation period yan. Merong bumagsak na star fall from heaven. Yan ay si Satanas. And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, and the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by the reason of the smoke of the pit. And there came out a smoke locust upon the earth, and unto them was given power as a scorpion in the earth had power. And it was commanded them that he should not hurt the grass of the earth, neither the green thing, neither any tree, but those men which have not the seal of God in their foreheads. Now ngayon, sabay po yan sa marriage supper sa itaas. Judgment seat of Christ, marriage supper. Sa baba naman po ay 7 years tribulation period. Merong bumagsak na may dala ng susi ng bottomless pit. Alam niyo po ba kung sino yan? Si Satan po, ang angel of the bottomless pit, the Abaddon and the Apollyon, he will snatch. Nanakawin po ni Satanas yung susi ng bottomless pit habang nagme-marriage supper. Ang kanyang purpose ay bubuksan po ang bottomless pit para makalabas ang kanyang mga kampon. Para sila po ang maghari sa tribulation period. Sana po nakukuha nyo yan mga kapatid. Isa pa pong talata. Revelation chapter 12 verse 7 to 10. And there was war in heaven. Tingnan nyo po, merong war in heaven. Michael and his angel fought against the dragon, and the dragon fought in his angels, and prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world.
he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Alam niyo po ba na ito po ay kasabay nung star fall from heaven? Kasabay po yan doon sa marriage supper of the Lamb. Yung servants po na inutusan ay mga angels to bind the friend without wedding garment at itapon po siya sa outer darkness kasi yun ang pinaka-purpose niya. Now ngayon, kung ikaw ay magsasabi pa rin na itong Matthew 22 verse 13 ay para sa mga Hudyo, I think you cannot reconcile the truth. Kasi, para matanggap yung view mo, na itong Matthew 22 verse 13 ay para sa mga Hudyo, gagawin mong Hudyo na unsaved, ang friend without wedding garment. Ang problema mo, paano mo i-reconcile na makakapasok po siya sa marriage supper kung unsaved siya? At kung saved naman yung Hudyo na yon, bakit itatapon siya sa outer darkness nyo na may apoy? Hindi kasi kayo naniniwala na ang impyerno ay may 3 bahagi. Kaya ang outer darkness ay may 3 klase rin. Weeping and gnashing of teeth po ang impyerno. Kaso lang hindi po tinuturo sa inyo, welcome po Pastor Alberto Ariston from Sipalay City. Ang hindi po dinidiinan at itinuturo sa inyo na ang underworld na impyerno ay may 3 chambers. Hindi po nila yan ini-explain sa inyo. Kaya yun ang problema, mga kapatid. And so, according to the verses, at i-compare mo yan sa eschatology, kung alam mo yung sequence of events, malalaman mo na magkadugtong at sabay po na mangyayari ang Revelation 9 verse 2 to 11, Revelation 12 verse 10 to 17, at Matthew 22 verse 13. Kung alam mo yung eschatology mo. Kung hindi mo naman alam, well, hindi ko na problema yan. That is your problem. Alamin mo yung eschatology mo so that maintindihan mo itong pinag-uusapan natin. Next, na pagkabanggit po ng outer darkness ay Matthew 25:30. Mabilis lang po ang ating live ngayong gabi. The unprofitable servant. Hindi na ho natin ibabasahin kasi tatagal tayo. Meron pong isang tao na aalis at pupunta sa malayong lugar. At tinawag niya ang kanyang mga sariling servant. Nung bumalik na ito, the man traveling into a far country, na siyang Panginoon na may divinity, ay siningil niya na ngayon yung kanyang sariling servant. Own servant, ha? Eh, yung Lord na yon ay walang iba ang Panginoong Jesus. Kasi hindi naman babalik ang God the Father. Hindi po babalik ang God the Holy Ghost. Ang babalik po at maniningil sa judgment seat of Christ na 2 Corinthians 5 verse 10 ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Now ngayon, pwede po ba magkamali si Jesus Christ sa kanyang sariling servant? Of course, hindi. Kaya sarili niyang servant yun, ligtas yun. Ngayon, bakit itinapon sa outer darkness? Kasi nga po, meron bahagi ang impyerno na walang apoy, na lugar ng mga ligtas. Hindi po mahirap unawain yan para sa amin. Kasi meron talagang lugar ang mga ligtas in the underworld, may space talaga sila. Kaso lang yung space na yon, yun po yung tinatawag na paradise. According to Luke 23:43. Today thou shalt be with me in paradise. Yung paradise po na yon ay nasa heart of the earth according to Matthew 12 verse 40. Ngayon, yung paradise na yon mga kapatid, or yung Abraham's bosom na yon, na-rapture na po yon. Wala na yun doon sa heart of the earth according to Matthew 27 verse 51 to 53. Sabi po ng Bible, and the earth did quake, and the rocks rent, and many bodies of the saints which slept arose, and went up into the holy city after his resurrection. So nung namatay po ang Panginoong Hesus, nagkaroon po ng resurrection. And then after
3 days nagkaroon ng Old Testament rapture, the precedent rapture. Kapag inaral nyo po ang Matthew 27 verse 51, babasahin ko po ulit para po sa inyo. Behold, the veil of the temple was rent in twain from top to the bottom, and the earth did quakes and the rocks rent. Kasabay po yan ng kamatayan ng Panginoong Hesus according to verse 50. Pagdating po sa 52, the graves were open, and many bodies of the saints which slept arose. Na-resurrect po yung mga Old Testament saints. But after 3 days and 3 nights pa po sila na-rapture. According to verse 53. Okay? And came out of the graves after his resurrection and went into the holy city and appeared unto many. Ngayon, yung lugar ng paradise na katabi po ng impyerno na may apoy, meron lang pumapagitna na Great Gulf Fix. Ay wala na po doon yung occupants, yung mga naninirahan, pati yung mismong paradise wala na doon. Kasi nga, dinala na po sa third heaven, according to Ephesians chapter 4, verse 8 to 10. So, dinala na po doon sa third heaven. Ngayon, ang paradise po, after Christ's resurrection, ay nasa third heaven na. According to 2 Corinthians chapter 12, verse 4, sa vision po ni Apostle Paul, nasa third heaven na ang paradise. Pero yung location, yung space, ay full of darkness. Good evening, Coli Ignacio from Sipalay City. Yung lugar po ay naging empty space and full of darkness. Kaya outer darkness ng mga ligtas, ng mga cast away, ng mga suffer loss, but saved by fire. Hindi po mapupunta ang mga ligtas na walang reward sa may apoy na outer darkness. Pupunta po sila doon sa empty space and full of darkness na walang apoy, saved by fire, according to 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Ngayon, i-compare na ho natin. Let's compare ang mga katotohanan ng outer darkness sa mga katotohanan sa impyerno. Ito lang po kasi ang tinatago sa inyo eh. Hindi po nila ito binabanggit. Na ang impyerno or underworld, the entire underworld, ay meron pong chambers. 3 nga po ang bahagi sa Luke 16. Magkakaiba po ang laman. No? Nais ko pong tandaan nyo ito. Dito po sa side na ito, where the rich man is, mga hindi ligtas, may apoy, tormented in the flame. Dito naman po sa gitna ay Jude 1:6, 2 Peter chapter 2 verse 4, impyerno po ito ng mga anghel. Chain under darkness, kaya outer darkness din. Sa kabila naman po ay Abraham's bosom, which is called paradise. Hindi po yan ini-emphasize. Nung namatay po ang Panginoong Hesus, kinuha niya yung mga nandito sa paradise. He led captivity captive. So wala na itong laman. Kaya ako po ay naniniwala na ito yung magiging outer darkness ng Matthew 25:30. Kasi ligtas talaga ang mga nandito noon. Kaya ligtas din ang ilalagay rito, saved by fire. Tumpak po sa sinabi ni Apostle Paul. Takot po si Apostle Paul na makast away. Takot po siya na masuffer loss. Ano yung mawawala? Hindi po kaligtasan na nawawala. Ang nawawala ay reward. Ang millennial kingdom to reign with Christ for 1,000 years is a reward. Hindi po regalo. Ang paghahari ng 1,000 years. Well, ang mga unfaithful, unprofitable, wicked, slothful servant, they will spend their millennium. Saan po? Sa outer darkness. Iiyak sila dahil papaluin sila ng maraming beses sapagkat sinayang nila ang palo ng Panginoong Hesus na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya, dahil hindi nila pinahalagaan yung palo ng Panginoong Hesus, kaligtasan na ibinigay na libre na regalo, mapapalo sila. 2 Corinthians po yon,
chapter 5 verse 10, meron pa pong accountability, mga kapatid. Kaya talagang mahalaga po na tayo ay naglilingkod. Kasama po natin ngayong gabi Ma'am Jela de Guzman from Tarlac. Tarlac po, Tarlac City. Marami pong salamat. So, paulit-ulit ko po ito. Marami po nagsasabi na redundant, paulit-ulit. Kasi gusto ko po na maging clear sa inyo ang ating view. I-compare po natin sa Lake of Fire. Ang Lake of Fire po ay walang partition. Wala ka makikitang Lake of Fire na binanggit na kasama po ang weeping and gnashing of teeth. Mauubos mo ng basahin ng Bible, pero wala ka makikita na Lake of Fire and then merong weeping and gnashing of teeth. Laging makikita mo sa Lake of Fire, tormented forever and ever. Tormented day and night forever and ever. Wala pong weeping and gnashing of teeth. And Revelation 20 verse 14, ang buong impyerno na may tatlong partition, may tatlong division, na siya ring outer darkness na may tatlong chambers, ay itatapon mismo yung kabuuan ng impyerno sa Lake of Fire. So kayo po ang siguro yung pinakasimpleng pagkaunawa. Paulit-ulit ko pong iniisip, pwede ba na ang Lake of Fire ay maging outer darkness? Laging bumabalik po sa isip ko, pero merong magkakaibang subject. Yung Matthew chapter 8, children of the kingdom, faithless. Alangan naman ilagay mo yung faithless sa may mga pananampalataya. Di ba? Oh, friend without wedding garment, si Satanas yun. Kasi siya lang yung may access sa third heaven. During the marriage supper of the Lamb, siya po yung thief and a robber, climb it another way. Hindi po Hudyo na hindi ligtas na nakapasok. Ang galing naman, hindi ligtas nakapasok sa marriage supper of the Lamb. Oh. Tapos, hindi po yan plural. Hindi mo yan pwedeng sabihin na, yung friend without wedding garment na yan ay mga Hudyo. Pwede ba maging mga yung singular na person? Pwede po ba na pag sinabi ng Bible singular, ang ibig sabihin niya ay plural? Pwede po ba kapag sinabi ng Bible na specific, ang ibig sabihin niya general? I don't think so, mga kapatid. Ako po'y naniniwala, you cannot interpret the Bible rightfully without using its grammatical content. Hindi mo pwedeng i-interpret yung Bible kung hindi mo gagamitin yung grammar. Pag in-interpret mo ang Bible na hindi mo ginagamit at kinukonsider ang grammar, ibig sabihin hindi ka marunong umanawa ng talata. Ang sinasabi pong figure of speech, lahat po ng figure of speech ay may kahulugan. Mapametaphor man yan, simile man yan, o symbolical man yan, anumang klaseng sentence yan, may meaning po yan. Sigurado. Kaya palusot lang po yan, yung mga nasasabi, that is figurative. Kaya nga po sinabi ko, tinanong ko, ang ibig po bang sabihin ng Matthew 8 verse 12, and cast the children of the kingdom into the figure of speech? Pwede mo bang sabihin yun? Itatapon mo yung faithless children of the kingdom into the figure of speech? Ay kapag ginamit po yung preposition na into, ang kasunod po niyan ay position or location of a place. Kaso merong mga magagaling, kahit na preposition na nga yung nag-i-introduce doon sa statement na outer darkness, gagawin pang state of being. This is the feeling of regret. Ano yun? Yung outer darkness daw, state of being, feeling of regret. Saan mo nakuhang ano yun? Alam mo ba yung state of being at saka feeling of regret? Noun yan. Hindi yan location. Pag sinabi mong feeling, tawag yon sa nararamdaman, noun po yon. Noun is a name of person, things, or event. Kaya mahalaga po ang grammar sa Bible, mga kapatid.
And so, ako po'y persuaded 100% plus 100% na ang tatlong outer darkness ay impyerno. Ang tatlong chambers po ng impyerno. Bakit outer darkness? Kasi ito po ang judgment seat of Christ. And cast the unprofitable servant into outer darkness, sa labas ng judgment seat. Papunta po sa empty paradise or empty space of the former location of paradise in Abraham's bosom. Doon itatapon. Pagdating sa marriage supper of the Lamb, and cast ye the friend without wedding garment into outer, sa labas ng marriage supper of the Lamb. Saan? Sa bottomless pit. Bahagi din ng impyerno. Weeping and gnashing of teeth. Pagdating sa millennial kingdom, mamamatay yung mga bata na hindi maliligtas. Sa Isaiah 65 verse 17 to 25, at ang kanilang kaluluwa ay mapupunta sa outer darkness na may apoy. Yung pinaka last batch ng children of the millennial kingdom na tinutukoy ng Matthew 22 verse 13 ay yung mamamatay sa Gog and Magog. Kung ikaw ay marunong sa eschatology, madali mong maa-absorb yung sinasabi ko. Pero kung mali-mali yung sequence of events mo, halimbawa ikaw ay amillennialist, hindi ka naniniwala sa millennial kingdom, ikaw ay post-tribulation rapture believer, talagang mayroon kang ibang utak. Pero kung ikaw ay pre-trib, pre-millennial, dispensationalist, mauunawaan mo yung sinasabi ko. And so, sana po makatulong yan sa inyo. Ang lahat po ng sinasabi ko ay ituring po ninyo na school of ideas na pwede nyong gamitin sa inyong pag-aaral. Mahalaga po ito. Ang atin pong outline ay nasa Facebook page natin. Pwede nyo pong i-download. Downloadable po yun. Pwede nyo pong i-copy. After that, aralin nyo po sa inyong Bible mismo kung tama po ba yung ating pinag-aaralan rito. But nonetheless, lahat po tayo pwedeng magbigay ng view. Kaya nga po dito, hindi tayo nagsasabi na kulto sila, mali sila, tama tayo. Ihinahayag po natin yung sarili nating view. Sa pag-aaral ng Bible, ito po ang aming natuklasan. Ito po ang aming pagkaunawa dyan. Well, kung hindi ka agree sa sinasabi ko, that is your right. Everyone has its freedom. Magturo ka. Tingnan natin. Magkaroon ho tayo ng cross-examination. Examine natin yung mga evidence kung yan ba ay pwede, kung yan ba ay totoo, at wala bang iba-violate yan sa skeletal frame ng eschatology. Ganon po kahalaga. Pwedeng magbigay ka ng view, pero yung view mo ba ay kaya mong i-defend at kaya mong ipaliwanag at walang contradiction sa eschatology mo? Ito po, bago ako manalangin as I close, hindi ko po pwedeng tanggapin na ang outer darkness ay state of being. Lalong-lalo na kung sasabihin mo na ang outer darkness na yan ay sa eternity. At i-quote mo pa ang Revelation 20 verse 1 to 3. Kasi ang eternity po, no more tears, no more sorrow, no more pain, no more death. Tapos, merong feeling of regret? Meron bang eternity na lahat ay eternal na? Kasama mo ang Panginoon. Meron pang umiiyak, nagre-regret sa puso niya. Saan mo nakuha yung idea na yan? Yan po ang nangyayari kapag ka yung view mo ay private interpretation. Yung bang sarili mo lang na pagkaunawa. Kaya, pag binasa mo yung verse 4, no more sorrow, no more pain, God shall wipe away all the tears from their eyes, tapos may iiyak pa, eternity na. Hindi pwede. Pero ito po, tumpak na outer darkness. Habang nagmi-millennial kingdom, yung mga faithful, sa panahon ng church age, may iiyak na mga loko-lokong Kristiyano sa outer darkness dahil sa kanilang kalokohan.
Habang sila ay nabubuhay, puros kalokohan lang yung ginagawa nila sa kanilang buhay pananampalataya. Tumpak yun. Habang nagmi-millennial kingdom. Habang nagmi-millennial kingdom, yung friend without wedding garment nakakulong sa outer darkness ni Satanas. Habang nagmi-millennial kingdom, yung mga hindi maliligtas na mga anak ng tribulational saints na makakapasok as sheep nation, the good fishes, the wheat, the sheep, yung mga anak nila ay mapupunta po sa outer darkness na may apoy. According to Isaiah 65 verse 17 to 25, may mamamatay pa sa millennial kingdom. Ngayon, kung alam mo yung ganyang view, mapapaniwala ka pa kaya na ang outer darkness ay para sa mga Hudyo lang? Makakapasok, mayroon bang isang Hudyo na makakapasok sa marriage supper nang hindi nararapture? Na hindi ligtas? Kapag sinabi mong state of being, feeling of regret, napakalayo na po niyan, kaibigan. Napakalayo na po niyan. Ang outer darkness po is an expression of location, sapagkat ito ay binanggit after the preposition unto. Sa grammar pa lang, hindi mo na maire-reconcile yung feeling of regret mo at saka yung figure of speech mo. Biruin mo yung actual position or location, gawin mong figure of speech. Hindi pwede. And so sana po makuha ninyo yung katotohanan na yan. Maraming salamat po. Oras na po tayo. Salamat po sa lahat na nakapasok sa ating live. At sana i-consider nyo po na itong mga talata sa pagbabasa po ninyo ng Bible ay consider nyo. Dahil yan po ay mahalaga, mga kapatid. Salamat po. Ako ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Nagpapasalamat po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Amang banal, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Sana, Panginoon, naging maliwanag na po sa amin ang comparison po ng truths of outer darkness. May tatlong outer darkness, magkakaiba ang laman. Ang impyerno naman ay may tatlong chambers, magkakaiba ang laman. Ang lake of fire po ay final destination ng buong impyerno o buong outer darkness. Kaya, malinaw, Panginoon, na mas malapit po ang interpretation and recognition na ang tatlong outer darkness ay siyang tatlong bahagi ng underworld na tinawag na hell with flame, hell, Tartaro, and paradise. The empty space where paradise and Abraham's bosom is located before Christ's resurrection. Nawa, Panginoon, marami po ang matuto nito upang hindi po nila paglaruan ang kanilang paglilingkod at seryosohin nila ang reward na dapat nilang makuha, sapagkat napakalaki ng mawawala sa kanila kung sila po ay magiging unprofitable, wicked, slothful, evil servant ng inyong bugtong na anak. Manguna po kayo sa amin at bigyan nyo kami ng mahalaga at magandang pahinga ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat, mga kapatid. Magkita-kita po tayo ulit, no? Bukas ng gabi. The same time, 8:30 to 9 in the evening. Marami pong salamat.